Dito sa amin sa bundok, mga amigo, yung mga hayop namin na katulad ng kambing, baka, hindi sila pwede tali doon sa may namin, area na bakante. Katulad sa iba, malaking bakante dito, yung bakante na dati na taniman ng mga mais, hindi na nataniman ng mais, kundi may mga tanim na saging, niyog, gulay. Kaya hindi na siya pwede lalagyan ng talian ng mga kambing at baka. Kailangan talaga magkuha kami ng pagkain dito sa may forest kung saan maraming punong dahon na pwede namin tanggalin. Kaya yung kambing pinili ko kasi kahit anong dahon pwede nilang kakainin. Kaya ayan, nanguha ako ng mga dahon dyan. Kailangan manguha ng dahon ng hapon-hapon na. Medyo katulad ngayon alas 4 yan ng hapon kasi medyo mainit na, walang mga ahas na nakatira dyan, lalo pag mainit. Tapos yung mga din, mga ahas, hindi yan sila magtagal dyan pag hindi sila magstay dyan pag may tao palagi araw-araw magkuha ng pagkain para sa kambing. Yan, paglibangan ko lang yan dito habang busy sa ganyan. Pag marami na ang kambing, pwede din maibenta, makapira din kahit matagal. Yan, yung kambing dito mga amigo, hindi lang kay dahon lang ang ipakain namin, painumin din namin sila ng painumin din sila ng pollard or ng mais. Tapos may tubig halong asin, yung tubig may halong asin para hindi sila ma-dehydrate. Tsaka tataba din yung kambing pag araw-araw may pagkain silang dahon, tapos busog sila, painumin din araw-araw. Kailangan may lagyan talaga ng asin palagi yung inumin nila, at may halo din na pollard. Kaya kailangan ng sipag, masipag ka lang araw-araw. Minsan hindi naman ako manguha dito, may dahon naman ng saging minsan, may malapit din sa bahay namin, doon lang ako magkuha minsan. Pero hindi kasi siya pwede araw-arawin mo kunin sa may malapit ng bahay, kasi pag once makuha mo na yung mga damo doon, matagal din yun siya magtubo. Kailangan patubuan siya, kaya maghanap ng ibang lugar kung saan magkuha ng mga dahon. Pero wala namang problema dito sa amin kasi marami ka namang makunan ng mga pwede ka naman kukuha sa ibang area ng mga dahon, kasi lang yan, hindi mo yan tanim, nature lang yan siya, tumubo lang yan dyan. Si Lord, nature niyan, si Lord na ang patubo dyan, lang siya dyan, mga iba't ibang klaseng dahon na tumubo sa forest. Pero itong forest na ito malapit lang sa amin, mga lalakarin lang naman mga ilang meter, hindi naman masyado malayo. Kaya minsan dito mapapagod ka
Lalo pag, sa bagay, pag manguha ako niyan, kakainin yan sa kabilang bale 2 araw. Umaga't gabi lang ang pagkain ko. Bale 2 araw ang budget nila. Ang makuha ko 2 araw lang. At least makarest ako ng ilang araw. Pag masipag ka lang, matanda na talaga ako mga amigo. Yung buhok ko marami ng puti. Doon talaga sa may dulo, sa ulo ko. Nilolokdo ko talaga yung yung buhok na puti Kitang-kita talaga ang ulo ko na puti na talaga sa ibabaw. Kaya pala sabi ng bunso ko, magpakulay ka na naman ng buhok. Sabi ko, saka na lang na pag December na, kasi mag 1 year na sa December yung ribbon. Hindi pwede, hindi abutan ng 1 year, masira kasi yung buhok. Hayaan na ng puti na yan na buhok. Yan ang tunay na nagsabi ng edad. Ayan. Yan mga dahon na yan, paborito yan sa kambing namin. Kaya kinuha ko. Kailangan talaga magbutas, mag-jacket, tsaka hand gloves. Pero ako, may hand gloves naman, pero hindi ko sinuot. Minsan kasi mainit, lalo na mainit ang panahon. Doon ako sa pinakadulo, tinitingnan ko baka may bahay ng yung tawag nila dito na tambuhan, yung parang bubuyog siya. Tingnan na malakas siya magkagat, tapos delikado yun, kay para kang binabato ng bato. Kaya tinignan ko muna, wala naman, kaya ako pumasok doon ako sa dulo. Yan, hindi na. Hinahanap ko yung mga dahon na paborito ng kambing ko, mga mika-miko. Kasi malakas sila magkain pag paborito nila. Sa bagay, hindi naman sila mapili. Ayan, dumating na ako sa amin. Nilalagay ko na. Nilalagay ko na yung pagkain nila. Ayan, paakyat na naman ako mga mika-miko. Tuktok yan habang nagdala sa mga pinutol ko ng mga dahon, sanga ng puno para sa kambing. Kasi ihatid ko na doon sa ibabaw ng sa ibabaw na may kalsada. Ayan, ihatid ko na doon kasi medyo marami-rami na din yung nakuha ko. Kaya ayan, hindi basta-basta dito sa bundok pag manguha ka ng pagkain ng kambing. Ayan, lagay ko na yan dyan. Kukunin ko yung mga iba kong dahon na kinuha. Ayan. Ganyan talaga ang buhay. Itatali ko na yan siya. Kasi ikarga ko na.
itali ko na. Nakakita na ako ng pangtali. Ayan, nakabutas ako mga miga-migo kasi kailangan talaga yan. Kahit hindi mag-ulan, mainit o ulan, kailangan talaga magsuot ng butas para protection sa paa na hindi makagat ng mga insekto na delikado sa kagat ng mga insekto tulad ng baga-baga. Hindi maganda yung resulta pag may namatay dyan kasi na nakagat ng baga-baga. Ayan, lalakad na kami guys. Kukunin ko na yan. Ayan, karga na ako at uwi na kami. Uwi na. Pauwi na kami sa aming bahay. Karga-karga ko na yung mga kalsada yan na simento papunta sa amin. Yan, masaya na ang mga kambing ko niyan. 2 araw kakainin nila yan. Yan, dumating na kami sa bahay. Yan, ilagay ko na sa kambing, ibigay ko na sa kanila. Yan. Kain na sila, 2 kong kambing. Masaya na sila, may pagkain na sila. Ipatong ko lang dyan kasi pag sa baba ilagay, iyan ng aso. Kailangan ipatong para hindi maiyan at maitihan ng manok. Bye bye.